Idiniin ang kanyang mismong kapatid sa isyu ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa yan ni Senadora Amy Marcos nang magtalumpati ng sarali ng Iglesia ni Cristo. Pinabulaanan naman ng palasyo ang alegasyon at naglabas ng dating negative drug test result ng Pangulo. May report si Jonathan Nandal. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Kaugnay naman ang sinabi kahapon ng Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon kay INC spokesperson na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanilang rally ang lahat basta hindi sila lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. 3 araw dapat ang INC rally pero tinapos na ito ngayong ikalawang araw. Ayon kay Zabala, hindi na kinailangan ang 3 araw para maiparating ang mensahe nilang nananawagan para sa hustisya, accountability, transparency at kapayapaan.
At ayon sa NCRPO, generally peaceful din ang ikalawang araw ng INC rally. Sa day 2 naman ang protesta sa People Power Monument, bukod sa mga miyembro ng United People's Initiative ng mga retiradong sundalo, may mga dumalo ring politiko. Ipinakita sa kanilang programa ang mga video ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyang dignidad ng Pangulo ang mga alegasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko at malinis daw ang kanyang konsensya. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.